Ano po ma'am muna ang PSA e-certificate system at bakit ito inilunsad ng Philippine Statistics Authority po? Well, ito pong ating PSA e-cert or e-certificate ay nilaunch po namin. Ito ay digital copy ng inyong mga dokumento kagaya po ng birth, marriage, and death, including po yung mga request for a certificate of no marriage or yung CENOMAR and yung CENODET. Ito ay certificate of no death. So available na po ito. Ito po yung paperless or digitized copy, no, at nilaunch po recently ng ating Philippine Statistics Authority, bagong serbisyo, at isa yan sa kinakampaign nga natin na i-adapt na yung ating PSA e-cert service. Okay. Miss Jackie, napakaganda Ah, nitong pinakikinggan natin na explanation. Ano yes, po? Ni Engineer Marisa Grande. tama Go, po. Miss Jackie. Sige Yes po, po. para po malaman kung ano-ano po ang mga dokumentong maaari pong i-request sa pamamagitan po ng sistemang ito. Salamat po, Ms. Marisa. Okay. So, yung ating pong PSA e-cert, actually initially nilaunch ito under the government-to-government na platform, no? Wherein yung clients natin mag-apply online and i-deliver na lang doon sa ating government partners. Ito yung ating AFP and DFA through the e-apostille. Pero itong bagong PSA e-cert ngayon ay pwede na mag-apply any client ng ating PSA na magre-request ng kanilang mga birth certificate, marriage or death certificate, CENOMAR and CENODET. So ang proseso, no, kailangan lang silang pumunta sa aming PSA helpline.ph na ating pong website and i-choose yung service na e-cert, no. So under this service po ay mas pinabilis yung ating pong pagre-request, no, ng dokumento. Hassle-free po siya and mas mura, no? Ito kasi discounted price, wala po yung SECPA, no, na ini-issue ng PSA. And yung siguro kailangan nating i-emphasize dito is the most important thing is yung tamper-proof kasi yung mismong digital copy, hindi po yan kayang i-manipulate ng mga fixers to change or alter any of the documents po inside the PSA e-cert na system po natin. Very good, Miss Jackie. Now, gumaganda yung ating discussion dito. Now, ma'am, paano Yes, po ang proseso ng pag-order ng dokumento gamit itong PSA e-certificate system? Ano yung step by step na dapat gawin ng isang applicant dito, ma'am? So first ay kailangan po silang mag-visit sa website natin. Ito yung ida.cert.psahelpline.ph and mag-select sila kung ano yung i-request nila, whether birth, marriage, death, CENOMAR or CENODET. They have to fill out the application form sa ating pong website. And then second step is they go through the payment, no? So yung ating pong payment channels, meron tayong e-wallet like GCash. And merong credit and debit and online payment din po, available din po ito sa ating website. And the third one is to make sure na yung kukuha ng dokumento ay yung totoong may-ari, no? Yung document owner or the immediate family. Kailangan silang mag-undergo ng identity verification process. Ito yung liveness check na sinasabi po natin before the document will be processed by the PSA. So para masiguro natin na yung mga nagre-request ng dokumento ay sila po talaga and ensure the Data Privacy Act compliance po natin. And then finally po, we will deliver the e-copy. Marireceive po ng ating mga clients through the email, yung kanilang po registered email, yung link na kung saan ma-access nila itong e-cert service po natin. And they can view and download actually the PSA certificate for submission sa ating mga end users. So yung mga end users natin, like for example, yung mga for school, bank or institutions that request yung ating pong PSA issued na copies, no? So this e-cert is equivalent din po sa ating pong paper-based na issuance. Ito yung security paper, no? Kaya lang ito pong ating pong e-cert as the validity period for 60 days, no? 60 calendar days.
you can view the document and submit to the end users na ating pong PSA e-cert. Okay. Miss Jackie, siguro, Yes itong po. mga bagay na ito, there is a need for a more additional explanation and clarification. Pero, di muna natin ito i-discuss. Miss Jackie, you go ahead first with your question. Sige po, go ahead please. Thank you. Yes po. Yes, thank you po. Ano naman po yung mga pangunahing benepisyo ng paggamit po nitong online system kumpara naman po sa personal na pagpunta po sa mga PSA outlets o yung mga service centers? Salamat po. Okay, so una po ma'am, yung ating pong individually, no? So yung convenience on the part of our clients kasi magpa-file sila online. So hindi nila kailangan pumunta sa mga CRS outlets ng PSA para lang mag-apply physically, no, ng kanilang documents. So makakasave po sila dito in terms of yung money at saka yung time. So yung faster service at a lower price, no, dito sa ating e-certificate. And the second one is yung security na yung document ay tamper-proof and yun nga po masisiguro natin na hindi po siya magagalaw ng anyone, yung security ng documents na ini-issue. Yung integrity is in place po siya. Okay. Ma'am, siguro, we will be Okay needing po. another set of interview. Hindi lang another set of Yes interview kasi marami tayong gustong liwanagan dito. Ma'am, ang tanong ko ngayon, paano tinitiyak ng Philippine Statistics Authority ang seguridad? Gaya ng binabanggit mo, una pa lang, at privacy ng personal na information ng mga nagre-request ng dokumento online po, Engineer? Engineer Okay, so Marisa? una po, doon po sa pagre-request ng documents, kagaya ng sinabi ko po kanina, meron tayong identity verification process doon sa requester ng documents. So alam naman po natin na online maaari pong igawan ng paraan para apply ng kahit sino. But dito sa ating PSA helpline na e-cert, meron tayong mandatory na identity verification process. So link na po tayo doon sa national ID na validation or verification process na yung nagre-request siya po yon, and may liveness check, no, and sinasubmit yung copy nung kumbaga upon the request, nagsasubmit po ng valid identification yung ating mga clients, no, to make sure na sila po yung authorized na requester that will get the electronic copy or e-cert ng requested na documents. And then pangalawa po, dahil ito po ay e-cert or digital copy, ang maaari lang po na mag-submit ng document na to yung may-ari ng documents or yung immediate family niya na may access doon mismo doon sa document ng link, yung secured link na ipoprovide through the email addresses ng ating mga clients. And then within the 60 calendar day period, lahat ng mga data will be purged, no, to make sure yung mga na yung privacy ng ating mga nag-request ay also protected. So yun po yung process to make sure na nandun yung security, data security and integrity ng aming mga ini-issue ng mga documents and also our system po. Okay. Again, Miss Jackie, another set Yes. of interview para we could dig deeper dito sa issue ito. Ano po? Go ahead, Miss Jackie, but we will be Yes. discussing that some other time. Kaya sasabihin sa atin ngayon ni Ma'am Marisa na yes, sa susunod na interview, available ako. Ayan. Sige. Miss Jackie, go ahead with your question po. Sige Yes po. po. Pwede po malaman kung gaano katagal po bago ma-deliver ang ating requested na documents, no, kapag nag-order po sa PSA e-certificate system at may iba't ibang delivery options po ba? At pwede bang malaman kung may expiry kasi yung ibang mga documents na hinihingi kailangan within a year. Pero isang beses lang naman ako nanganak. Yun po. Thank you po. So una po, yung doon po sa delivery, tama po, ano?
Sa delivery, it's Apo. within the day na na-receive yung confirmation of the payment Okay. or the following day. So Mhm. makukuha nyo na po yung e-cert copy ng inyong mga dokumento. So as I've mentioned po kanina, meron po tayong expiration kasi digital copy po ito. Accessible po siya Mm. within the 60 calendar days. But they can be also used for a multi-purpose, no? So instead na ikaw ay mag-apply ng 5 copies, no, for the document, maari naman po itong gamitin for multi-purpose use. Ilagay lang po doon sa kanilang mga requests yung Okay. specific na Mhm. purpose. Ayan. Habol ko to, ma'am. May mga common concerns o issues ba na nararanasan ng mga gumagamit ng system? At kung ang sagot ay yes, paano nyo ito tinutugunan? Paano ito tinutugunan ng Philippine Statistics Authority? Thank you po. Okay, so far, since we launched po yung ating PSA e-cert for the general public, so wala pa po kaming mga na-receive Wow. na feedback. But Very good. actually, we're Mm. getting very good feedback sa ating mga clients. So, pero siguro sa mga clients natin under the PSA helpline or yung ating other services like the PSA Service, yung magti-trigger po kasi ng processing would be on the confirmation of the payment. So you have to pay immediately once you apply online because yun yung mag-start yung KPI na within the day or the following day po yung ating pong release. Okay. But it doesn't mean, ma'am, na we have this digital application. It doesn't necessarily mean na bawal na yung applying physically doon sa mga branches ng Philippine Statistics Authority. Tama po ba yan, Engineer Marisa? Yes, tama po, no? Open pa rin naman po yung ating paper na security paper na ini-issue po natin. So meron po tayong kasalukuyan na 84 CRS outlets wherein yung clients natin can go and apply for the copies of their birth, marriage, death documents in the SECPA. Very good. Okay, that's a very good news. Okay, Miss Jackie, as we mentioned, hindi natin, ma'am, pasuyo na lang po. Sana po sa mga susunod pang mga araw ay gambalain ulit namin kayo. Marami tayong i-discuss dito po. Ayan. Yes. Okay, Miss Jackie, at this point, mayroon din akong gusto isingit. Mayroong kautusan ng Pangulo, yung mga nagpa-process ng mga birth cert, kung ikaw ay nasa malayo at ikaw naman ay ipinanganak sa malayo, pagkatapos dito ka na sa Metro Manila, nagkaroon ka ng problema, lilipad ka pa ng ibang mga ng lugar na yon, napaka hirap para sa kanila. Ma'am, we will be discussing that siguro po sa mga susunod na araw because that's a very important issue na makakatulong po, na masagot para ito sa welfare ng ating mga kababayan. Miss Jackie? Sige po. Yes po. Okay, thank you po. Pwede po malaman, no, engineer, kung ano po ang inyong mensahe para po sa publiko tungkol nga po dito sa paggamit nitong digital government services tulad nga po ng PSA e-certificate system. Salamat po. Salamat po. So yung ating pong PSA e-cert ay we campaign for the use ng digital copy natin. So this is to transition from the paper-based legacy system to a digital first Philippines, no? So we encourage not only yung mga general public to make use but also yung ating pong mga partners, government and institutions to recognize na itong pong ating pong PSA e-cert service.